ganito pala ang itsura ng pinakabago na 1,000 polymer na peso bill, 1K peso bill by Republika ng Pilipinas, na as in, grabe ang ganda niya, ang kinis, tapos mas matibay kaysa sa older version ng 1K bill. So ang hawak ko ngayon ay ang pinakabagong polymer banknote na 1,000 pesos. So ang makikita nyo dito is etong Agila. So parang napalitan siya from yung tatlong importanteng historical figures. So ayan, and then ito yung sa likod niya, Tubataha Reef and with a map of the Philippines. Tapos ang isa sa mga pinaka-remarkable dito is yung ayan, may kita nyo na parang clear dito niya. So may kita nyo yung mata ko dito. And of course, maliit itong parang flower dito. Ayan. So yan yung may kita nyo dito sa new polymer banknote dito sa Pilipinas. So ganyan ang itsura ng bagong 1,000 peso bill. So ang gagawin natin is ibabackflip natin yung camera, ibaback forward natin. Kanina pumunta ako sa bank and nag-retrieve ng ganito. So samahan nyo ako at puntahan natin yung bangko kung saan ko to nakuha. So nagpa-reserve ako ng banknote, yung bagong banknote na 1K peso bill na polymer sa bank. So pupunta tayo ngayon sa bank para kumuha ng bagong banknote. So we are going to make kikilatisin natin kung ano yung pagkakaiba ng 1K peso polymer banknote. So dito na ako sa may bank and mag-withdraw ako ng banknote. So ayan. Haanay na dumagamit nga establishment, di ba? Oo. So nga ko, in-accept na dito yung sticker na. Oo. Yung acceptable daw, dapat yun. Ay. So, pero as much as possible, han nga i-on. So plastic plate yun? Han nga i-staple, han nga i-staple. Okay, sige. So, eto na nga yung nakuha natin sa bank at ayan. Ito na yung nakuha kong 1,000 peso bill from yung bangko. And syempre, before ako pumunta doon, nagpa-reserve muna ako ng dalawa. Kasi syempre, kilala ko yung nasa teller doon na isa. And yes, same pala sila ng size. Pero ang pagkakaiba nito is mas plastic, mas smoother siya. And mararamdaman mo talaga na plastic yung may polymer. Basta ganon yung ginamit niya. And eto yung nasa likod ng bank. So medyo na-fold ko siya. But anyway, hindi naman siya gaanong na-fold ng husto. And let us see dito sa may harap niya. So ayan, oh my gosh. Na-fold ko siya. That's unintentional, guys. Aayusin ko to mamaya. And dito, may kita nyo na yung iba yung parang may color. So, shiny. Ayan. Ayan. Parang ganyan yung itsura ng greenish na 1,000. And then, eto yung isa. Yung parang clear. Tapos, ayan, may sign siya. So, ang hirap nitong pekehin. Ito ang isa sa mga pinakamahirap ipeke. O, diba? And then, yan, may agila siya. And then, meron siyang dot dito, oh. May parang dot siya. Then, Republika ng Pilipinas. Tapos, ayan yung serial number. And then, yan yung na-sign. Former President Rodrigo Duterte. Tapos, kay Benjamin Diokno. And then, ayan. Yung seal niya, makikita nyo yung seal. Tapos, ayan. Makikita nyo na ang mahirap talaga siyang ipeke. Ayan, no? And then, makikita nyo yung may kulay pa yung 1,000. So, 1,000 piso. O, diba? Ang social ng perang ito. So, it is, o, diba? And then, kukunin ko lang yung 1,000 na isa na old bill. So, ano ang dapat na gawin kapag meron kang 1,000 peso bill? 1K polymer banknote. So, ano ang mga hindi pwedeng gawin? So, bawal sulatan. And then, bawal tupiin or kusutin.
Pero yun lang, meron silang bago directive na okay lang na naka-fold yung paper or yung papel o yung banknote. Pero ang bawal talaga is bawal gupitin, and then bawal talaga siyang staple. So kapag may stapler or butas ng stapler, bawal talaga siya, or pwedeng ipalit sa mga bangko. And then ang isa din is bawal gamitan ng rubber band. So syempre yung rubber band is there is a force. So baka mapunit yung paper or magkakaroon siya ng mark. So ganoon, bawal gamitin yung rubber band. And then bawal sunugin or ilapit sa apoy kasi madali siyang mag-melt. Madali siyang mag-melt kapag ilapit mo since gawa siya sa plastic. And then bawal planchahin. So bawal planchahin kasi heat siya, heat source, and madaling masira kapag plastic kapag na-planchahan. And then ilayo sa mga toxic chemicals. So muriatic acid or bleach kasi masisira talaga yung there is a chemical reaction. So ganon, bawal ang mga ganyan. And then ang lalabag sa mga ipinagbabawal ay may multang hihigit sa 20,000 pesos. Grabe, no? So ay grabe. So pero exage naman yung bawal tupiin. So ang dami nag-react sa bawal tupiin. Eh syempre, you are in motion. So paano mo siya ensure na hindi siya matutupi? O di ba? Kaya yes. Yan yung mga guidelines, yung mga don'ts na pwedeng gawin sa banknote na ito. As for the old bill, ganito ang itsura ng old bill. So malaki yung pagkakaiba nila, and yung placement ng mga text, yung mga serial, tapos yung kung ano-ano pang mga safety or ayan yung mga sealant, mga ganon. And makikita nyo na it is different. Agila siya, pero ito yung tatlo, Jose Abad Santos, si Jose Fallanes Escoda, tapos si, anong pangalan nitong isa? Si Vicente Lim. Ayan. So, tatlo sila. And then, ayan, meron siyang seal na Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan. And then, pwede mo siyang i-fold. Okay lang. Ito na fold na siya. Pero, try kong ayusin to. But anyway, pwede naman siyang, for as long as hindi siya napunit. OMG. Ayan, so makikita nyo yung difference niya, and halos same sila ng size. So if you're going to, kapag itatapal nyo siya, halos same sila ng size. Same talaga sila. Ayan, as in yung length, yung width, ayun. So as in same talaga sila ng size. Hindi ko talaga sinasadya na ma-fold yung edge ng isa. So nung siniksik ko ata sa wallet ko, hindi ko siya aware na hindi ko naman kasi chinek pala. So sa kagagahan ko at sa pagka-excite ko, ayan, hindi ko talaga siya na-check. Pero biruin mo, ilang oras siyang naka-fold, no? Tapos dapat naka-fold ng buo, pero makikita mo bumabalik siya sa dati niyang anyo. So dito mo talaga matetest na matibay ang polymer na ito. It's because, ayan, no, bumabalik siya, unti-unting bumabalik sa dati. So syempre ayoko naman planchahin, bawal planchahin because of the heat. And then ayan, so parang ayoko pa siyang gastusin, no? kasi 'di ba ang maselan, tapos trending din siya trending siya sa both mass media and social media. So itatago pa kita for at least 2 weeks bago kita gastusin. O 'di ba? Parang ignoramos ko lang kasi ngayon lang ako nakahawak ng ganitong klaseng pera. Ayan. So, ang dami niyang mga security features, no? Pati dito nakikita ko, pero hindi makita dyan sa, ayun, dito sa mata ko, makikita niyo yung BSP. Ayan. So, dito rin, ang dami-dami niyang security features. So, hindi talaga, mahirap talaga siyang ipeke. Kaya sa mga artists dyan na mahilig mameke, ayan. Tapos meron din pala siya dito, parang yung line na yan, no? 1,000, ayun, 1,000 yung nakalagay. So, ang sobrang as in napakagaling ng gumawa nito. It's because mahihirapan talaga silang
magpeke ng ganito. And as you can see kahit na na-fold siya ng ilang oras, hindi siya gaano na-fold. Pero sorry, hindi ko to sinasadya guys. So sana hindi ako makulong dito. But then okay pa siya kasi sabi na fold lang. Hindi siya damaged, hindi siya tampered, hindi siya ano pa ba? Basta hindi siya damaged, na fold lang siya. So ayan guys, ang ating 1,000 peso 1K polymer na bill. Kaya yes, itatago ko to and itatago ko talaga sa kwarto ko. So ayan. And eto na muna yung gagamitin ko. So 1,000 bill na kumbaga parang dati marami kang mabibili pero ngayon dahil sa inflation, konti na lang ang makukuha mo. Ayan. So anyway, I hope na gustuhan niyo tong vlog ko. Pampa good vibes lang. Sorry guys, hindi siya pagmamayabang. Hindi to pagmamayabang. Bagkus, I am just showing you yung talagang bagong 1,000 peso bill. And yes, marami talagang nag-react dito kasi ang daming bawal talaga. But then if you're going to compare sa regulations, yung mga banknote regulations ng ibang bansa, same din sila ng regulation, as in ang dami ding restrictions such as sa Singapore. As in bawal din na dungisan ang mga pera or i-crumple, yung mga ganun. So yes, parang hindi lang talaga sanay ang mga Pinoy na medyo mag-start na maging maingat sa mga pera. So that's it. And if you want more na vlogs like this, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Story of Anthony and The Story of Anthony Vlogs. Ayan guys. And mag-comment lang kayo or mag-DM, direct message kayo sa akin sa Facebook page or Instagram, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you and have a wonderful day.